Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Arman. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng solid listeners ng Love Me Kathy G. Ako po si Arman, 45 years old, isang ama ng 2 anak at dating OFW na 10 taon ding nakipagsapalaran sa Saudi Arabia para sa pamilya ko. Nais ko pong magpasalamat sa inyong programa dahil nitong nakaraang Martes habang nakikinig ako sa kwento tungkol sa isang magkarelasyong dumaan sa long-distance relationship. Parang may bahagi ng sarili ko, Kathy, na buhay ang bumalik sa alaala ko. Hindi ko napigilan ng sarili ko na sumulat dahil naisip ko na baka may ibang taong makarelate sa kwento ko. Kathy, may asawa ako at 2 anak na siyang dahilan kung bakit ako nagtiis sa malayo. Hindi naging madali ang buhay bilang isang OFW. 10 taon akong nagtatrabaho sa ibang bansa, 10 taon na hindi ko kasama ang mga anak ko sa paglaki nila at ang tanging yakap ko lang ay ang mga litrato. Kathy G, mahirap pala maging ama na nasa malayo. Habang ang mga anak ko ay natututo ng maglakad, magsalita at mangarap ng hindi ko nakikita ng personal, tiniis ko ang lahat dahil ang nasa isip ko lang, isang araw makakauwi rin ako at mabibigyan ko sila ng mas magandang buhay. Sa loob ng 10 taon na nasa Saudi ako, Kathy, maraming tukso at pagsubok ang dumaan. May mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng lungkot at pangungulila pero pinili ko na maging tapat. Lagi kong iniisip na may pamilyang naghihintay sa akin. Hindi ko hinayaan na masira ang pangarap ng aking pamilya. Kaya nang dumating ang panahon na pakiramdam ko sapat na ang naipon ko, nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas. Balak ko silang sorpresahin, Kathy. Hindi ko sinabi sa asawa ko dahil gusto kong makita ang saya sa mukha niya at ang mga anak ko kapag bigla nila akong makita sa bahay. Excited ako noon, Kathy. Habang nasa biyahe ako pa uwi, iniisip ko na makakasama ko na sila ulit. Iniisip ko na sisimulan na namin ang buhay na matagal ko nang pinaghirapan. Pero ang hindi ko alam, ako pala ang naghihintay ng isang sorpresa na sisira sa puso ko. Pagdating ko sa bahay, Kathy, hinanap ko agad ang aking asawa. Pero ang mga anak ko lang ang nadatnan ko. Tinanong ko sila kung nasaan ang nanay nila. Sinabi nila sa akin na madalas daw itong umuwi sa probinsya sa bahay na pinapagawa namin. Doon ako nagsimulang magtaka. Nang malaman ng asawa ko na nakauwi na ako, halata yung gulat niya, Kathy. Hindi niya alam na agad ko siyang sinundan sa probinsya. Akala ko makikita ko ang bahay na pinapangarap namin. Akala ko makikita ko ang bunga ng 10 taon kong paghihirap. Pero ang nakita ko, isang bagay na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Kathy, doon ko nakita ang asawa ko kasama ang ibang lalaki. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko noong mga sandaling yon. Parang gumuho ang lahat ng pinanghawakan ko. Ang tiwalang binuo ko sa loob ng 10 taon, parang nawala sa isang iglap. Mas masakit pa dahil hindi lang puso ko ang nasaktan. Naisip ko yung mga anak ko. Naisip ko yung perang pinadala ko. Ang mga pangarap kong bahay, ang kinabukasan na pinaghirapan ko para sa pamilya namin. Sa sobrang sakit at sama ng loob ko, Kathy, nagdesisyon ako makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko na kayang bumalik sa dati na parang walang nangyari. Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na kalimutan ang lahat ng ginawa niya sa akin at sa anak namin. Simula nun, ako na ang nag-alaga sa 2 kong anak. Pinili niya ang buhay na gusto niya at pinili ko naman na unahin ang mga anak ko. 10 taon na rin ang lumipas, Kathy, 1 dekada na, pero hindi ko pa rin kayang sabihin na napatawad ko na siya.
Siguro dahil may mga sugat na kahit gumaling na, may marka pa rin. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako dahil binigyan ako ng Diyos ng lakas para magpatuloy. Hindi man natupad ang pamilyang inisip kong mabubuo ulit, may 2 anak naman akong naging dahilan para bumangon araw-araw. Sa ngayon, Kathy, nagtatrabaho ako bilang isang taxi driver at dito ko nga napakinggan ang story na binasa mo. Simple na lang ang buhay namin ngayon pero masaya ako dahil malapit nang gumraduate ang bunso ko. Kaunting panahon na lang at makikita ko na ang bunga ng lahat ng paghihirap ko. Natutunan ko na hindi lahat ng pangarap na pinaghirapan natin ay nagiging tulad ng inaasahan natin. Minsan, may mga taong mawawala, may mga bagay na masisira. Kathy, ang tanong ko lang, darating pa ba ang panahon na kaya ko siyang patawarin? Hindi para sa akin kundi para sa mga anak namin. O may mga sugat talaga na kahit lumipas ang maraming taon, mananatili pa rin sa puso. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na mabasa niyo ang aking sulat. More power to your program, Kathy G. Lagi po naming inaabangan na mga OFWs ang mga kwentong puno ng aral araw-araw. Again, maraming salamat. Lubos na gumagalang at labis na nagmamahal. God bless you and your program, Arman. Love Me, Kathy G.